Yung experience ko po dito sa travel ko, sobrang kakaiba, sobrang saya. Kung yung unang ginawa ko pong Philippine Loop, is ito po, sobrang 10 beses yung kakaibang istorya ang nagawa. Kaya nga po pala tayo nag-Philippine Loop na second time, no? Gusto nating ipakita kung ano yung advocacy ng travel natin, na magbigay tayo ng workshop, bracelet making workshop sa mga community na tumulong sa akin na last year. Kaya yun po yung gusto kong gawin, kaya po nag-Philippine Loop po ako. Kaya po ako until now, lumulutang pa rin yung ko na hindi ako makapaniwala na successful yung workshop natin. Dito po sa pangalawang ginawa nating Philippine Loop, medyo talagang lang po, challenging yung pagkaroon ko ng workshop. Kasi iniisip ko kung paano ko mabibigyan ng pang-tustos yung pang-travel ko sa workshop ko, no po. Pangbili ng materials para doon sa bracelet making workshop. Kaya talagang kasi yung source po ng travel ko is doon lang sa mga bracelet na ginagawa ko. Doon lang po ako umaasa na magtuloy-tuloy siya. Pero sobrang dami ng tao na tumulong sa'yo sa labas, sa kalye, nagbigay ng pandagdag doon sa panggastos mo. Tapos may mga tao din na nagme-message sa akin na pumunta ako sa ganitong lugar, na meron kang dadaanan. Talagang sobra po yung blessing na natamo natin dito sa travel natin. Hindi natin siya kayang ipaliwanag kung paano siya nangyari. Talagang ginaid tayo, may nag-guide sa akin na yung travel ko para mag-succeed siya, talagang dun lang ako nakapokus. Talaga yung faith natin, pinakita natin dito, no, kung paano tayo sinuporta ng mga tao sa bawat lugar na pinupuntahan natin. At the same time, may mga hihinto sa'yo na hindi mo alam na ikaw pala yung hinihintay. Bibigyan ka ng pagkain, tubig, pera, kung ano pa yung kailangan mo sa travel mo. Kaya dito sa travel natin, sobra po na talagang kakaibang experience siya. Dahil yung workshop nag-successful, tapos yung bawat lugar na pinupuntahan mo is talagang na-accommodate siya nung dala-dala nating advokasya. Dito po, yung pagpasalamat, kulang pa ho na sabihin kong thank you sa sobrang dami ng tumulong. Kaya po sa lahat po ng tumulong sa akin along the way, doon sa mga workshop ko, doon sa mga municipalities na naging bahagi nito, sobrang salamat po talaga. Dahil naging posible yung imposible na iniisip ko before sa travel ko. Kaya to, maraming salamat po. Dito naman po sa mga lugar na napuntahan natin, no, like yung Mindanao, ang pumukaw sa akin dito yung Marawi. Nung nakaakyat po ako doon, tapos nakapag-workshop ako, talagang fulfillment yung pakiramdam ko kasi alam naman po natin ang istorya ng Marawi, no? Tapos nabigyan pa tayo ng chance na makapag-workshop. Kaya unforgettable sa akin. Yung isa, yung Tawi-Tawi. Dito po, iba namang level yung experience natin. Aside dun sa meron tayong workshop na ginawa, pero dito po ako nakapag-race. Sumali po ako ng race, tapos nagkaroon po ako ng third place trophy dito, kaya po memorable sa akin. Tapos yung isa po, yung Bukidnon. Akala ko po dun na magtatapos yung pagiging biking experience, kasi yung ahon niya hindi ko ina-expect na ganun. Akala ko doon ako susuko magbisikleta, pero sa sobrang porsigido natin magawa natin yung istorya natin. Kaya po nagawa natin maakyat yung Bukidnon. Yun po yung mga tatlo na medyo memorable sa akin. Sa akin, yung medyo talaga nahirapan ako na umahon. Kasi nung dinaanan ko siya, papunta ako palusong. Pero sabi ko sa sarili ko, pagbalik ko, yari ako nito. Pero yung experience ko po, medyo talagang
Doon talaga nangatog yung mga tuhod ko nung dinaanan ko yung Mangima zigzag road ng Bukidnon. Kaya sobrang doon po na challenge yung sarili ko, kaya doon po medyo nagkaroon ng yung pag-akyat ko, pag-ahon ko. Kaya sobrang memorable sa akin yung Mangima zigzag road. Doon po sa mga nagbabalak na mag-Philippine Loop, kailangan po una, tiwala tayo doon sa kakayahan natin na mag-travel. Kung eto lang yung budget mo. Dito pinakita po natin na eto lang yung gamit ko, eto po yung mga dala ng bisikleta ko. Kaya maging lang po tayo, determinado tayo dun sa gagawin natin Philippine Loop kung sakasakali mang gustoy natin. At the same time, syempre, manalig lang po tayo sa may taas na lahat i-guide niya tayo kahit saan tayo magpunta. Dito sa travel natin, lahat ng kasagutan pinakita niya na magiging posible ang imposible. Nga po pala si Victor Salas, isang Philippine Looper.